yung background natin, no? And then the time, the 20th year of King Artaxerxes ruled on the month of Nisan. When you say Nisan, hindi po ito yung kotse. Hindi rin po ito yung noodles. Hindi rin po ito yung ano ba? Pag sinabi Nisan, it's a month. It's a month on the Hebrew calendar. It means somewhere between March to April. So pag sinabing month of Nisan, it's on the month of the Hebrew calendar. At ang time natin dito ay April, March to April. Amen? So, background. 597 BC, Jerusalem was conquered by the Babylonians and destroyed the city and the temple. Alam naman natin yung storya na nangyari sa Israel. Amen? Hindi ba nahati sila? Lagi natin pinag-aaralan yun. Nahati sila dahil hindi sumunod si Haring Solomon. Pag mabilis po ako, sabihin nyo lang ha. Dahil sa katigasan ng ulo ni Haring Solomon, nahati po yung kingdom between north and south. Yung isa, tinawag na Jerusalem. Yung isa, Kingdom of Judah or Jerusalem. Yung isa, tinawag na Kingdom of Israel. 10 tribo napunta sa Kingdom of Israel, 2 tribo ang napunta sa Kingdom of Judah. Nahati ito kasi nga si Solomon ay sumuway sa Panginoon. Kaya kinuha sa kanya yung kaharian. Amen? So, doon sa bansang Israel, nagkaroon ng 2 kaharian. Kingdom of Israel and then Kingdom of Judah. Ang Kingdom of Israel po, kung di ako nagkakamali, around 400 BC, kinonquer sila ng mga Assyrians. Sa Israel, doon nakatira ang mga Samaritano. Ano raw yung mga Samaritano? Mistiso. Mga mistiso. Kasi ang nag-conquer sa Samaritan, mga Assyrians. Kaya sila mapuputi. Yun ang history nun. Tapos, mga 597 BC naman, ito naman ang kinonquer yung Kingdom of Jerusalem. Babylonia naman ang nag-conquer sa kanila. Parang sa atin, gusto rin naman sa Pilipinas, di ba? Sino ba yung 300 years nag-occupy sa Pilipinas? Spanish. Pagkatas ng Spanish, sino? American. Pagkatas ng Amerika, sino? Japanese. Pagkatas ng Japanese, wala na. Barcelona. So, ganun din po ang nangyari sa land of Israel. Laging nako-conquer to dahil ito yung parang parusa ng Diyos sa kanila dahil matigas ang ulo nila. Tandaan po natin, pag sumusunod tayo sa Diyos, may gantimpala. Pag hindi ka sumusunod, meron din gantimpalo. Wag po yun, di maganda yun. Gantimpala tayo. So, ganun po yung nangyari. Na inatake ng Babylonia ang Jerusalem noong 597 BC ng mga Babylonians. And then noong 439 BC, tinalo ng mga Persians or ng mga Iranians ang Babylonia. At this time, ang namumuno sa kanila si Cyrus the Great. Pakisabi mo sa kapatid mo, Cyrus the Great. Cyrus the Great. Cyrus the Great was a Persian king. At siya po ang ginamit ng Panginoon upang papalikin. Kasi nangyari, nung nagkaroon ng di ba, siege ba ang tawag dyan? Kinonquer. Dinadala yung mga tao nila dun sa ibang lugar. Kaya ang tawag diaspora. Tama po ba? Pag sinabing diaspora, nakakalat sila, kumalat sila. Kasi yung kanilang city is in ruins. Giba, talagang ginera. Kaya gagawin nung bansa na nag-conquer, kukunin sila, dadalhin sila sa city nila para gawin silang slaves. At alam po natin ang storya ni Daniel, di ba? Kinuha sila, 4 sila magkakaibigan, kinuha sila upang maging parang mga royal alalay. Kasi bakit? Matalino sila, magaganda yung katawan nila, mga gwapo sila. Ganun na nangyayari. And I believe, si Nehemiah ganun din. Kasi hindi ka pwedeng mapunta sa isang posisyon na yung katangian mo hindi ganun. So, ganun ang ginagawa ng mga bansang nagko-conquer. Ginawa din po sa Pilipinas yan ng mga Amerikano. Nung na-conquer tayo ng Amerikano, ginawa nila, naging open passage papuntang Amerika. Dati, ang pangalan sa Pilipinos, Pedro. Nung napunta ng Amerika, Peter. Mga ganun. So, bakit? Kasi, kinukuha ng bansang yon yung utak ng mga bata para makalimutan yung kanilang utak. Ganun ang ginagawa pag may bansang sumasako. Amen? So, anong nangyari? Di ba? Nandun na nga sila sa Persia. Nandun yung mga Israelita. Pagdating kay Cyrus, sabi ni Lord, mabalikin mo na sila sa Israel. Buuin na uli yung aking temple, yung aking city. At ang nangyari po, noong 538 BC, pinayagan ni Cyrus na bumalik sila lahat sa Israel. Yung unang wave po ng mga taong bumalik from Persia to Israel is around 42,000. Ang namuno po sa kanila si Zerubbabel,
Si Zechariah, yung tinuro nung last time, at si Mordecai din yata. So marami sila. Amen? So, nangyari, nandun sila sa Persia, pero under pa rin sila ng Persian rule, bumalik na sila sa Jerusalem para i-rebuild yung temple at yung kanilang city. So yan po yung background. Background pa lang po yan kasi ini-establish po natin para maintindihan natin yung kwento. Pero, tapos, gagawin yung temple, pero yung pader at yung gates ay ruins. Pag sinabi, ano yung ruins sa Tagalog, bro? Sira. Sira. Amen. Diba? Ayan. Tandaan po natin, sino nakapanood ng Braveheart? Sila. Mel Gibson. Praise God. Hindi ba? Pansinin niyo yung mga gera noon, ganito, ano? Di ba merong kaharian? Ganyan. Yung kaharian mo may wall, may pader. Ang gera noon, hindi katulad ngayon, nababagsak ang bomba, sabog. Hindi nuclear weapon. Ang gera noon ganito, nandun ka, ikaw yung gusto mong conquerin, nandun sa labas yung mga sundalo. Nandun lang sila, nakabang lang sila. Pwedeng padalan ka nila ng bolang apoy para bumigay yung walls mo, yung gates mo. Nandun lang sila. Ikaw naman, iba nga, prente-prente lang sa loob. Pag yung gates nila, matibay. Tapos meron silang tubig doon, meron silang pagkain doon, kahit meron gustong kumonquer sa amin. Kung yung city namin, impenetrable, sabi nga, parang, ano tawag yan, yung sa Pilipinas? Intramuros, Port Santiago, mabubuhay sila kahit nandyan lang kayo. Ngayon, pag yung walls mo ay bumigay, madali ka makukonquer. So dapat, kaya nangyari nun, ubusan ng stocks. Wala na kayong armaments. Sila naman dito, wala na tayong pagkain, kailangan natin lumabas. O kaya nasisira na yung walls natin. So napaka-importante ng mga panahon yun na meron kang templo, that is the place of worship, and then meron kang walls, merong pader, meron kang gate. So yun ang wala ang Jerusalem. Kasi sinira nga ng mga Babylonia. But this time, pinayagan na sila ng Diyos na bumalik upang i-rebuild yung wall and the temple. The temple was rebuilded by Zerubbabel. Pero pinahinto ni King Artaxerxes. Bakit? Kasi nangyari, hindi natatapos na yung temple. Nakabalik na sila. Tapos, merong isang governor. Kasi usually may mga governor sila parang, sa atin ang tawag niya nakabayong, ganun. Makapili. Makapili. Parang may ganun, hindi naman sila nagbayong, pero nagre-report sila sa hari. Bakit? Ito po yung nangyayari sa inyo, dito sa anong to, dito sa nasasakupan nyo. Huwag nyo hayaan na magawa yung wall. Kasi pag nagawa yung wall, ito pong mga taon to, matitigas ang ulo. Pag nagawa yung wall, hindi na sila magbibigay ng tax sa inyo. Kaya pinahinto yung rebuilding of the walls and the gates. Meron ng templo, pero hubad. Wala pa rin silang katahimikan. Kasi yung kanilang lugar, yung kanilang city, ay madali pa rin mako-conquer. At yun ang kailangan gawin. Need to rebuild the walls and the gates of Jerusalem. Importance is very high. Tingnan po natin, no? Ito po yung Susa, Persia that time. Nakita mo, si Nehemiah dyan nakatira. Napakaganda. Ito po. Maganda yan. That time, dahil wala pa namang mga heavy equipment nun. Pero, ibig sabihin, maganda yung kinalalagyan nitong si Nehemiah. Kumbaga, nasa mansion na siya, nasa Dubai na siya. Nandun siya kay King Maktum. Siya yung kusinero dun. Ayan, yung bulwagan. Pero, he chose to go back. Bumalik siya dun sa kanilang lugar, nagulo-gulo, nagiba-giba. Kasi gusto niya magpagamit sa Lord. Amen? Nandun na siya sa comfort zone niya. Nandito na ako sa Dubai, ba't pa ako babalik sa Pilipinas na ang daming baho, ganun. Ganun si Nehemiah. Tignan natin walang nagsabi sa kanya na pumunta siya ron. Basta kasi nangyari sa story dito, sa chapter 1, may nagbalita sa kanya, yung templo, nandun na nga, pero giba-giba pa rin yung wall. After nalaman niya yun, umiyak, nagdasal at fasting, si Nehemiah. That was on the month of Kislev. Everybody say Kislev. Kislev. Pag sinabi mong Kislev, it's between the month of November to December. So imagine niyo, December to April is how many months? 4, 5. 4 or 5 months, di ba? Mula nung nalaman niya na giba-giba yung templo, hanggang dito sa storya natin, 4 or 5 months ang lumipas. Ang ginawa niya from that time, nag-pray, nag-fasting, nag-pray, umiyak sa Panginoon. May problema siya.
Kasi gusto niyang magawa yung temple. Hindi siya dali-daling tumawag sa mga kamag-anak. Ano ba gagawin natin? Ang ginawa niya, nag-pray, nag-fasting. Brothers and sisters, siguro po makita po natin yung katangian ni Nehemiah na pag mayroong isang malaking problema, ang unang gawin natin, hindi tumawag sa kaibigan. Tumawag kay Lord. Amen? Ganon yung ginawa niya. Amen? Tuloy po tayo. Ngayon, ito yung walls na gagawin nila. Ano na lang po ito ngayon na to, no? The dimension of the wall is around 4.5 English miles, 16 feet high. Pero praise God, alam niyo kung ilang araw lang nila ito ginawa? 52 days. May wall na, meron pang 12 gates. Maganda rin pong pag-aralan itong mga gates na to. Meron pong, doon sa magtuturo nito, meron isang gate dyan na hindi nasira. Ito pong gates na to, 12 gates na nakita sa Nehemiah, is the same gate doon sa bagong Jerusalem. Sa Revelations 21. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, 3 gates on the west. So nakita natin ng Panginoon talaga hindi nagbabago. Yung design ko sa Jerusalem Wall, sa Jerusalem City, pareho pa rin ng Jerusalem na bababa mula sa langit. 12 pa rin yung gates niya. Kaya nga lang, mas maganda na. Tama po ba, Brother Francis? Daya mo na yung apakan natin. Pagdating mo sa bagong Jerusalem. So, ibig sabihin, yung design, hindi nagbabago si Lord. Ito magandang pag-aralan to. Ito hindi natin pag-aralan to kasi mahaba na. Amen? So, doon tayo sa ating pag-aaral ngayon. Nehemiah rebuilding the broken walls. Kwento na po natin. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when the wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. Sabi ko nga po, ang Nisan is the month of April. Tapos, nagbigay daw siya ng wine kay King Artaxerxes. Tapos, ito pansinin nyo, I have not been sad in his presence before. So, from the time he knows na may problema, ngayon lang daw siya lumungkot. Sabi niya, I have never been sad in his presence before. Siguro sabi ni Lord, ito na yung time para makausap mo yung hari. Remember, itong si King Artaxerxes, ito nagpahinto ng paggawa ng wall. Amen? So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but the sadness of heart. Sabi niya, malungkot ka. Pero wala ka namang sakit. Sakit sa puso yan. Tanda po natin ang mga hari ganito. Aral po ang mga hari. They are trained, nag-aaral sila ng physics, ng geometry, ng lahat. Malakas din ang wisdom niya na puto. Kasi hari yan. Hindi pwede maging hari yan kung walang alam yan. At alam niya, may problema itong si Nehemiah. Natakot niya. Tapos dito sabi niya, this can be nothing but sadness of heart. Sa verse 2, I was very much afraid. Bakit? Kasi hindi po pwede palungkutin ng hari. Pwede kang mapatay. Oo, totoo. Kasi, di ba sabi nga, pag yung mga matataas na tao, hindi mo pwedeng bigyan ng problema ang mga petty problems. Kasi pinapatakbo niya city. Kahit yung si Ninoy, hindi niya papansinin yung maliliit na yan. Dapat, ano ka lang, yung pangkalahatan, nationwide ang mga problema hinaharap niya. Kaya ikaw, bilang servant niya, dapat lagi kang masaya. Para ina-apply mo rin yung mood nung hari. Ganun din sa mga boss. Di ba, pag tinanong ka ng boss mo, how are you? May-ari ng kumpanya. May problem ako. I'm fine. Nung bago nga ako dito sa Dubai, bago ako, sabi ko, ba't ganun? Pag tinanong ka, how are you? Hindi mo pwede sabihin, I have a problem. Lagi, I'm fine, di ba? Kisahe, Vicky. Di ba? Nakakaano, no? Sabi ko, ba't ganun? Hindi mo pwede sabihin yung totoo. Lagi, ganun. So, ayun ang sabi niya, natakot siya. But I said to the king, may the king live forever. Ano niya yung hari? Why should my face not look so sad when the city where my fathers are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Take note, hindi niya sinabi may problema ako. Sabi niya, yung nililibigan ng mga ninuno ko, nandun sa ruins. Yung mga gates namin sulog-sulog. Yung pagkakasabi niya yun, nakuha niya yung loob ng hari. Kasi ang mga tao nun, I believe kahit naman ngayon, pag sinabi niyo may problema, may mga ninuno ako ganyan, nilibingan nila, kahit alam ko yung ngayon ay yung father ko ganyan, nakukuha may attention kasi seryosong usapan to. Kasi sabi niya yung nililibingan ng mga ninuno ko, gulo-gulo. Tapos sabi niya, na-destroy pa raw ng fire. Kaya nakuha niya yung attention. Hindi niya sinabi na may problema ako. Hindi niya sinabi na gusto ko umuwi sa amin. Hindi niya sinabi na magre-resign ako. Hindi siya nag-file agad ng resignation. Sinabi niya, alam niyo po yung mga ninuno ko po, yung kanilang libingan talagang magugulo. Yun ang sinabi niya.
So nakita natin yung wisdom. The king said to me, what is it that you want? Then I prayed to God of heaven. Pagkatanong ng hari, what is it